Ang nakaraan, dahil tinawagan ni Miguel ang manager ng kumpanya na kailangan nitong ipasok si Natalie Cruz sa mataas na posisyon sa kumpanya. Hindi naman inasahan ni Manager Rico na dumating na pala itong si Natalie, pero hindi siya na-inform ni HR, kaya naman ay pinalahanan niya itong si HR na kailangan niyang tawagan itong si Natalie para makapasok na ito, kung hindi ay siya ang malalagot dito. Kaya naman sa gabi ding iyon ay tinawagan niya itong si Natalie para ipalam dito na kailangan niya pumasok bukas ng maaga. Nako, maraming salamat talaga Ma'am Gwen. Sige po, papasok na po ako bukas. Siguraduhin mo lang Miss Cruz ha, na hindi ka malilate sa unang araw mo sa trabaho. Binaban na ng HR ang phone call, pero iniisip nito kung bakit pabor sa kanya itong si Manager Rico. Kailangan niyang malaman ang lahat kung ano talaga ang relasyon nilang dalawa. Habang naghanda ng may suot itong si Natalie, ay dumating naman itong si Miguel. Natalie, kumusta naman ang pag-apply mo kanina? Natanggap ka ba? Hay nako Miguel, kanina ang daming nag-apply at hindi ako pinalad na ipasa ng HR. Pero nitong nakauwi na ako sa bahay, bigla na lang tumawag ang HR sa kumpanya at pinapasok na ako bukas. Nako, mabuti naman kung ganun, Natalie. Makapatrabaho ka na. Sabi ko naman sa'yo eh. Ito nga pala, may dala akong mga pagkain. Sakto kasi at bumili ng masarap na pagkain yung boss namin. At binigyan din ako. Kaya yun, dinala ko sa bahay para naman ay hatian natin dalawa. Naku, nag-aabala ka pa Miguel. Pero salamat dahil naisipan mo ako. Siyempre naman, mula ngayon, alam mo ba? Magtutulungan tayong dalawa. Lalo na sa mga pangarap mo sa buhay. Sa gabi ding iyon ay sabay kumain ang dalawa at hindi ito malimutan ni Natalie. Kinabukasan ay maaga nagising itong si Natalie. Kailangan niyang hindi siya malilate sa trabaho dahil iyon ang pagkasabi ng HR. Bakit ang aga mo naman yata, Natalie? Anong oras pa? Nako Miguel, first day ko sa trabaho ngayon, kaya hindi dapat ako malate. Mukhang iba pa naman ang ugali ng HR. Okay, ikaw ang bahala. Mag-ingat ka sa trabaho mo. Baka mamaya, hindi pa rin tayo magkikita sa office dahil alam mo naman, kukunin ko pa yung sasakyan ng boss at didiretso na kami sa field. Kaya hapon na siguro ako makauwi dito sa bahay. At saka sumakay ka na ha ng sasakyan. Sumakay na lamang ng taxi itong si Natalie patungo sa MJC. Pagkarating niya sa bungad ng entrance ay nakita rin niya itong si Michelle. Totoo ngang nakapasok ito. Wala talagang imposible kapag malakas ka ang kapit. Oh, Natalie Cruz. Hindi ko alam na nakapasa ka pala sa interview ng HR. Pero mukhang nasa mababang posisyon ka yata ilagay. Pero okay lang yon. At least may trabaho ka. Oh, hi, Miss Michelle. Napakaganda mo naman ngayon. Nako, thank you so much, Miss Gwen. Ikaw din naman. But wait, nandito rin pala si Natalie? Paano? Miss Michelle, yun nga ang sabi ni Manager Rico eh. Pero huwag kang mag-alala dahil mas mataas pa rin ang posisyon mo sa kanya sa accounting department. Okay. Mabuti naman kung ganun. Pahirapan natin ang babaeng iyan hanggang sa kusa na lamang itong sumuko sa trabaho. Nasa loob na sila ng opisina. Baguhan pa lamang sina Michelle at Natalie, pero sa trabaho na dapat kay Michelle ay ibinigay din ito kay Natalie. Kaya ngayon ay tambak na sa trabaho itong si Natalie. Samantalang habang natatrabaho itong si Natalie ay biglang tumawag sa kanya sa phone itong si Miguel para mamusta sa kanya. Natalie, kumusta ka na? Kumusta naman ang unang araw sa trabaho mo? Nako Miguel, ayos lang naman ako. Kumain ka na ba? Anong ulam mo? Miguel, marami akong ginagawang papilis ngayon. Lahat hindi naman sa akin. Isa pa, yung kakainin ko ay yung dala kong pagkain mula pa sa bahay. Pero okay lang. Tayo ang nangangailangan ng trabaho dito kaya sumunod na lang tayo. Natalie, sumusobra na sila. Nagkita na ba kayo ni Manager Rico? Hindi pa Miguel eh. Ang HR lang nakausap ko kanina Miguel. Sige na ha, kailangan ko na ibaba ang tawag. Kita na lang tayo mamaya sa bahay.
Hindi mapaniwala itong si Miguel na ganito ang turing nila kay Natalie. Kaya naman muli niyang tinawagan itong si Mr. Rico kung bakit ganito ang nangyari. Hello? Mr. Montefalcon, napatawag ko kayo ulit. Manager Rico, kumusta na ang pinapasok ko sa iyo? Yung pinakasuyo ko sa iyo? Okay na sir, nakapasok na si Ma'am Natalie. Rico, ang sabi ko sa iyo, ipasok mo si Natalie sa mataas na posisyon. May nabalitaan ako ng ibang trabaho na hindi dapat sa kanya, pati yun pinatrabaho sa kanya. Naku Sir Miguel, pinabaya ko kasi kay HR ang lahat, pero kung ganun, ako na mismo ang pupunta sa kanila para makita ito. Ayusin mo to Rico. Alam mo naman kung paano ako magalit. Ang sabi ko sa'yo, huwag mong pahirapan ang asawa ko. Matapos na kanilang tawag ay agad nagtungo itong si Manager Rico sa accounting department. Nakita niya na bala sa trabaho itong si Natalie. Samantalang ang isang babaeng kasama nito ay nakaupo lamang sa kanyang mesa habang nagpapaganda sa kanyang sarili. Kaya naman nagtungo ito sa HR department para sumbatan ang kanyang ginawa. HR Gwen, ano to? Anong ginagawa mo? Di ba ang sabi ko sa'yo, ilagay mo sa mataas na posisyon itong si Cruz? Sir, nasa accounting department naman siya Sino yung kasama niya sa office? Sir, siya po si Michelle Alcantara, pamangkin sa isang board of directors sa kumpanyang ito. Kung ganon, bakit wala siyang ginagawa? Puro na lang propaganda, samantalang si Natalie Cruz ang daming ginawa. Sigurado ka bang may trabaho ang babaeng yon? Ayusin mo to Gwen, kung ayaw mong pati ikaw matanggal sa trabaho mo. Nako, Manager Rico, ngayon mismo, ayusin ko ito. Nagtungo agad itong si Gwen sa accounting department at nilapitan niya itong si Michelle. Oh, Gwen, anong balita? Michelle, mabubuking tayo nito. Kung ganyan lang ang ginagawa mo maghapon, alam mo bang nakita ka ni Mr. Rico na wala kang ginagawa? Bakit HR Gwen? Natatakot ka ba? Nakalimutan mo na bang tito ko ang board of directors sa kumpanyang ito? Ang gusto ko lang naman sabihin sa'yo, magtrabaho ka rin kahit konti. Yung hindi ka mahalata ni manager. Sige, pasensya ka na. Anyway, pwede ka ba mamaya? Samahan mo ako. Let's hang out. Okay, sure. Sa hapon ding iyon, matapos ng kanilang duty ay nagsiuwian na din silang lahat. Laking gulat naman ni Natalie dahil sa paglabas nito ng kumpanya ay tumawag sa kanya itong si Miguel. Tara na, ihatid na kita sa bahay. Miguel, ikaw pala yan. Baka magalit ang kumpanya dahil ako ang ihahatid mo. Huwag mo na intindihin yon. Nagpaalam naman ako kay boss na sa bahay mo na igrahe itong sasakyan. Bumaba itong si Miguel at binuksan ang pinto ng sasakyan at pumasok naman itong si Natalie. Wow, first time ko makasakay ng ganitong klaseng sasakyan. Miguel, kumusta naman ang trabaho mo? Eto, palagi kaming nasa field ng boss at hindi mo ako makita sa opisina. Sa pag-alis ng dalawa, hindi nila napansin sa di kalayuan ay nakita sila ni Gwen at Michelle na ginamit nila ang sakyan ng kumpanya sa sariling interest. Isusumbong natin sila kay Manager Rico bukas. Siguro, may relasyon si Natalie at yung driver na yun. Mukhang tama ka nga, Gwen. Hay nako, maharo talagang babaeng yun. Noon pa man sa kolehiyo. Pagdating sa bahay, si Miguel na muna ang nagluto. Alam niya kasing pagod itong si Natalie sa trabaho at binasahe pa niya ito para maibsan ang stress. Wow, grabe. Magaling ka rin palang masahista, Miguel. Hindi naman sa ganon. Nawalan kasi ako sa asawa ko dahil mukhang pagod sa trabaho Hay, salamat talaga Miguel sa concern mo. Alam mo Miguel, akala ko masaya magtrabaho sa Montefalcon Group's company. Pero mukhang hindi. Mas gusto ko pang bumalik sa pagiging delivery rider ko. Doon marami akong nakasalamuhang mga tao at maayos ang pakikutungo sa akin. Bakit Natalie? Hindi ka ba nila tinatrato ng maayos? Alam mo Miguel, pagdating sa trabaho, hindi talaga maiwasan na dumating sa ganong punto Katulad mo, malakas ka sa boss mo kasi pinadala sa'yo ang sasakyan.
Natalie, bukas, isusumbong ko sila kay boss dahil hindi maganda ang kanilang ginawa sa'yo. Sigurado akong malintikan sila o baka naman matanggal pa sila. Nako Miguel, wag mo nang palalain pa ang sitwasyon. Baka lalo lang silang magagalit sa'yo at sa akin dahil sinumbong mo. Baka ikaw pa ang gawan nila ng kwento at ikaw pa ang matanggal sa trabaho. Dito na kaya ipagtatapat ni Miguel ang katotohanan sa totoo niyang pagkatao. Kaya mga kaibigan, ay wag nating kaligtaan ang mas nakaka-excite pa na kwento sa ating part 4. Abangan!